Reverend Crescencio Nical, Pastor. Salamat sa ito ang leader. Mayong buntag sa tanan. Daghang yumayong mga anta kay yumayong ito kanta sa tao. Daghang yumayong. Kay 17 kasimbahan. Dengan pa ni Elder Ugal sa Managa. Sa bibiyaan na ako itong akong mga people. Dugay sila na mag-practice. Nangandag mga pamatanon sa duha ka tuig na nawala ang panagtigo. So, salamat kayo sa Ginoo sa pasensya ninyo karon nga buntag. Ang women, ang national convention karong August sa Davao. Pero tuloy ni kahutgo ang national convention kay ang Luzon area isang ilahang venue, ang Visayas isang ilahang venue. Unya ang diri sa Mindanao, tulong ka region mag-usa diha sa Davao. Ang kaso lang kay 2,000 delegates lang ang ginapangita. 2,000 delegates, and then ang venue is Minching Hotel, and then ang Minching Hotel mo-accommodate lang sila og 400 ka tawo. So bali katong taga diri na may mga kapuy-an pwede rin mamangita og lugar sa Davao. Kung napailabaw sa Minching Hotel nga dito mamakag hotel, okay ra po. Sa men is ginapayat pa ang convention code sa district convention sa men. Kaya mag-meeting pa sila. Pero na siya himuon. Kaya wala mo ang meeting itong naging adlaw dito sa district. Salamat kayo sa Ginoo. Salamat din ako sa Muntikang Maker. Gigamit ni Arnie. Itong naging karon sa manahan. Tapos sa kahoy. Salamat po ko sa mga tao. Labi na sa nagatiman. G. Lahat ng personal konsumo ipakaon niya sa mga para habang kapod. Salamat sa Ginoo niya na niya kagahapon sila ni Tuan si Richie. May nagatiman sa mga pagkaon. So, dalahigon kayo ang Diyos niya ng tanan, iyahang ipanghimo. Labi na lahi ko mag-isgot o kanang mga tao din ako, mga personal tanan. Pero ang ako ang kasing-kasing, itong tanan nga nag-sakripisyo, itong tanan nga nag-hago, nag-pamuhat. Kabalo ko nga ang Ginoo di siya mangutang. Kung sa imong gihimo, ang Diyos magabalos kanimo sa madagayaw ngayon. So, itong mga naka-schedule na to, mga schedule pag si Manang, small group na to, padayon. Actually, ang next batch na ko, itong sa aran ako, na naman ko'y magamit din na materials. Ang schedule lang yun. Kanang adlaw lang, ang ginapangita na ko, asay bakante, asay pwede na kita maghimo anak, kaya walay laing trabaho na to, ang develop sa to ang spiritual aspect, sa to ang kinabuhi. Pero ang pinaka-kinahanglanon, labi na niining ato ang panahon. Ingon pa ni Bishop Kahis itong Biyernes, ingon siya ang kamakop. Dili gid nato ingon niya sa A.B. Simpson, ang ato ang founder. Instrumento lang siya. Pero ang tinuod yung foundation sa ato ang pagtuo, maora yun ang ato ang Ginoo, Jesus Christ. Manang pundasyon sa ato ang pagtuo. Wala nato gibutang diha sa tao. Ang pundasyon sa atong pagtuo na agyod diha sa Ginoo. Kay kung butan nimo sa tao, masayop ang tao, maluya na ka, discourage ka. Unsay kakulangon, unsay dili maayo nga imong makita ngadto sa tao. Dali ra gyud gihapon ka give up sa imong kinabuhi Kristohanon. Pero ibutang nato ang atong foundation si Kristo bisan sa kalisod, bisan sa kapait, bisan sa iyang mga pag-antos, mga kasakit. Wala siya mulunga, yun pa ang Hebrews, nagapadayon sa mga plano o katuyuan niya sa iyang sa kinabuhi alang sa mga katawan. Mag-aampo na ta, Ginoo, nagpasalamat mi karon nga buntag kay naapamihigayon aron makadungog, aron maka pamalandong sa imuhang balaanon nga mga pulong.
Gihapon ang ako ang pag-ampo, Lord, mabuha ang amo ang kasing-kasing, amo ang una-una, amo ang mga pananaw, aron Ginoo nga kining mga pulo nga among madumog, makakaplag ning luna diha sa among tagsatag sa kakinabuhi. Panalangin niya matapusa, ginamit ang imong alagad sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Buhat Kapitulo 12, 5 to 11. Pamilyar kaayo ning bersikulo. Samtang na malandong ko nining si Manaha. Halos kada lingkod, ukap ko sa ako ang Bible, ukap ko sa akong materials na pwede na akong magamit. Pero ni undang ragyod, isangko ragyod ang Buhat Kapitulo 12. Siguro sa pagbasa pa lang inyuhan ang nahibaluan ang mahitungod sa gisgutan o karakter ni nga mao si Pedro. Nga diin nahimong nabilanggo siya. Ako din tagaan o pagtagad, ingon siya, God hears our prayers. Ang Ginoo, ang Dios, ingon siya, naminaw sa ato ang mga pag-ampo. Ang istorya, si Pedro, ingon siya, gidakop. Kung basahon ni mo ni, gipadakop si Pedro. Kung niyatong panahon na, gipapatay po sa espada si Santiago. Ito man ni Juan. Kanang tanan nga mga panghihitabo, nagahatag kini og kalipay sa mga katauhan na naga-witness sa nakakita sa mga hitabo. Ug tungod kay gibilanggo si Pedro, human sa pangilin ingon siya, iyaha silang ipatuban sa mga katauhan. Ipatubang siya, i-execute siya niya itong adlaw. Tubangan sa daghang nga mga katawan kay lahi na pod nga mga panglutos o lahi na pod ang paghimuon. Mo na nga panahon nga si Pedro nagatubang siya sa iyang kamatayon. Pero makita nimo din nga ang mga katawhan ang ilang gihimo is nagampo. Nagampo sila. Kung tanaw nimo ang 1 Peter chapter 3 verse 12. Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 12, ingon siya kay ang Ginoo nagatan-aw sa matarong ug kanunay nga mati sa ilahang mga pag-ampo. Apan talikdan niya kadto nagabuhat og dautan. Makita nato din nga ang simbahan, ang tibuok simbahan nagaampo sila. Unsa ilang giampo? Ampo sila nga ipahigawas si Pedro nga gibilanggo niadtong panahon na. Natungod kay ang saad sa Dios, ingon siya, maminaw ang Ginoo. Kanunay gyud nga mamati diha sa mga pagampo. Manang ako nagawhag ko nga ang pagampo kuha ko gyud. Kay ang Ginoo maminaw, mamati sa tuwa mga pagampo. Ang pagampo mao'y punto sa iyang kasaysayan. Kini istorya, mao ni ang point niya, ang kasaysayan niya, ang prayer. Kanunay na akong ginasulti, dili nato ma-underestimate ang gahom sa mga pagampo. Tinuod, di gini mo ma-underestimate ang gahom sa mga pagampo. Kung doon na mga pagampo ngay muon, dili ka may wala resulta na. Ay, resulta. Dili niyo mo ma-underestimate yung siya gahom sa mga pag-ampo diya sa mga kasimbahan. Kita mismo naka-experience na gikan pa sa sinugdanan nga ginahimo ang atong mga pag-ampo, ginabuhat nato ang mga pag-ampo na kasinati ta unsay gihimo sa Dios. Matod pa niini usa ka preacher si Thomas Watson, ingon siya, ang anghel mo'y nagkuha kang Pedro sa bilangguan. Ingon siya, gikuha sa anghel si Pedro dito sa bilangguan. Apan panimuhan tan-awon ay naon pag-ayo, dili ang anghel mo'y nagkuha. Ang pag-ampo mo'y nagkuha kang Pedro o nagsugo sa anghel aron pagawas si Pedro. Ato ang tagsa-tagsaon ni gikan sa verse 5 to 6.
Iyon siya busa gipreso si Pedro dito sa karsil, apan ang mga sakop sa iglesia nag-ampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Sa gabi, sa dayon na siyang itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga gitaliwad-an og duha ka gwardiya. Gigapos siya duha ka kanina ug labot pa may mga gwardiya nga nagbantay sa ganghaan sa prisuhan. Kung tan-aw nimo ang sitwasyon, tan-aw nimo ang kahimtang ni Pedro niini nga panahon, si Pedro natulog. So may makuha nimo kung matulog siya. Kay naa mas bilangguan. Siguro, usa sa ato ang panguna-una, matulog kay wa naman sila ang trabaho. Murag katong lockdown ba? Ay, matakalakaw-lakaw, mapahulay, tulog. Pero sa pod, natulog si Pedro, kailan hinaaman siya sa bilangguan, natulog siya dito sa iyang lawa. Pero ang usa lang kakalibog nako, natulog siya nga ginapos ang iyahang mga kamot. Ginapos ang iyahang mga tiil. Kunya gwardyado siya. Gigwardyahan, duha ingon siya ka gwardya ang naa sa iyahang diha sa iyahang taliwala. Gikadinahan, gikadaluhan ang iyahang mga pultahan. Dito siya natulog. Ingon matod pa yun siya, nahinanok siya pag-ayo. Nang pautana, ang sunod pa yun niya na yun siya sa sunod adlaw, pagkahuman niya itong gabi una, ipadayag na siya, ipatindog na siya dito sa liwala. Ay der, patyon, o sa'y buhaton sa iyang kinabuhi, pangtanan ako, makatulog ba ka ni anak kainta? Muabot ba sa imuhang una-una? Ay, matulog na lang ko, ani. Di gani ko katulog maguna-una sa daghan kayong problema sa ato ani. Ginagmayra lang yung problema. Ginagmayra lang atong yatubang, pero sa hindi ka katulog. Muna akong gihuna-una. Katulog ba si Pedro? Itong panahon nga na akay problema, makatulog na ka? Mumata ka, problema. Mupahulay ka, kanang mulingkod, mupahulay sa ako. Di, ihapon ka kapahulay. Problema. Pero muna akong katingalan, anong si Pedro, tulog man yun siya. Nahinanok, ayaw nga ako ba? Kanang matulog na tao, kung saan mong mahuna-una? Masayan, masukuta sa, ay grabe mo din yung mga tulog, no? Bisa sa negal, matulog kami, grabe po ka makatulog. Magog pa. Ano ka na yun? Tulog rin kasi tulog. Si Pedro maunik ang iyang gibati. Nahinanok pag-ayo. Pero, niadtong mga panahon na niadtong lawom kaayo mapagkatulog. Ingon ako, ang anghel, pipikpik sa iyang baga. Aron siya bubano. Lawom kaayo matulog. Tinuod yun na tulog, kay nga no, bisa ng anghel, mipikpik, niliyog-yog ang iyang abaga. Giyog-yog siya. Di si Pedro, duha ni kay ngayon nga napreso. Kaduha siya, gibilanggo. Ang unang pagkabilanggo niya dito, katong panahon. Itong panahon nga, sa ngalan na niya. Nabilanggo siya sa pagwali niya. Bilanggo. Katong paundangon ka sila gwali. Kaduha ni Juan. Kini lahi na ni. Lahi ni nga pagkabilanggo. Kato binta pa to katong pagkapresohan. Kaya duha sila ni Juan ipreso. Pero kini ikaduha, siya na lang isa. Gidakop yun siya ani nga panahon. Ngani kamaturan na katong ipatay na sa Santiago ngayang kauban. Ibilanggo siya. Dili sa yon ang kahintang. Okay.
ug ang kagawasan dili pud sayon. Dili pud karon dayon. Yun ako ganiya, bilanggo siya itong iyang pagsangyaw. Pero kini nabilanggo siya tungod kay katong ginapatay na ang iyang kauban. Unsay nakahatag sa iyang og kalinaw? Kung tan-aw nimo din ang unsay nakahatag og kalinaw sa iyang una-una. Ngano nga makatulog man ang tao? Ngano kumpiyansado man kaayo siya? Kung masama nimo ang bersikulo 12 ug 12, ang una nga tubag, daghan ang mga tao nga nag-apo sa iya. Daghan ang mga tao nga nag-ampo. Dili ta mo relax. Dili ta mo relax sa ato ang daghan nga mga problema. Sa ato ang kaugalingon lamang ang mga abilidad. Dili ta mo relax sa ato ang mga problema, sa ato ang kaugalingon lamang ang mga pamaagi. Apan, makarelax ta sa mga problema kung dunay mga pag-ampo na imo. Pray. Makita nato din ang grabe nga mga panghitabo. Ang pag-ampo nga ilahang gihimo niya itong mga panahon na adlaw o gabi. Adlaw o gabi. Di na ko na ma-imagine isa ka simana sa tibuok simana adlaw o gabi ang mga tao nagagahin o mga pag-ampo. Munang yun ako, maulaw ko sa Ginoo, mulingkod ko, bakante ko, nga dili ko makampo, maulaw ko sa Ginoo. Pero sahay, dagan ang mga tao nga wala kayo gipakyabili o wala kayo nila gitagaan. Ug panahon kini mga pag-ampo. Makagahintag daghang panahon, makikistorya, makachika-chika. Makagahintag daghang mga panahon nga makapangunsalina. Pero di ka makagahin og panahon nga makikistorya sa Ginoo. Pero sila, iyon siya, nag-ampo sila adlaw gabi. Kini ang nakahatag kaniya kalinaw diha sa iyang kinabuhi. Ang pag-ampo ingon siya sa kapamaagi sa mahinumduman nato kung unsay gisaad sa Dios. Kung ang tao yun siya mag-ampo ang Pilipos Kapitulo 4, versikulo 6 ug 7. Makita niyo din kung unsa. Ingon siya din ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Kung dili pangayuha sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong mga pag-ampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing una-una sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Pag-ampo. Pag-ampo ingon siya ngadto sa Dios. Usa kini sa mga pagpahinumdum sa isaad sa Dios ngadto sa iyang mga katawan. Kung mag-ampo ang usa ka tawo diha nimo mahinumduman unsa di ay ang gisaad sa Ginoo. Sa ingon ako pag-atubang sa daghan kayo mga problema. Ang pag-ampo mahinumduman nimo unsa di ang gisaad sa Ginoo sa akin. Ingon niya siya ayaw kabalaka bisan unsa. Kanang tanan niyo siya unsa mga butang ninyo ang ikabalatan. Sige akong ikabalatan diay. Wala ka tag kaunon. Wala ka tag ibisi. Wala ka tag unsa din Kini ba yung usahay na to ang gibati niya? Kani man sabta. Naghasol ka na to. Dengan tag gihasol tag may. Pero ang Pilipos nagtudlo ka na to nga dili ka angay mabalaka ingon siya hinunua pangayua ngadto sa Dios ang tanan. Nya kaduha ug ang kalinaw mula pa upay siya sa inyo ang pagpanagon. Psalms 4:8 ayaw kahadlok nagauban ako kanimo. Siya kahadlok. Muban ko sa imo. Isaiah 41:10 naanay daghan yung mga saad sa Dios. Pero siya apan ang
pinakarason nga malinawon si Pedro tungod kay nasayod siya si Herodes dili makapatay kaniya. Tungod kay si Jesus misaad kaniya mabuhi siya hangtod sa iyang pagkatigulang ug ang iyang kamatayon ilansa ang Jesus Christ. Kanang ingon ako karon sa ato ang panahon unsa may naggapos sa ato. Kung si Pedro gigapos siya, kung si Pedro gibilanggo siya, daghan mga butang ato makita karon. Sa sitwasyon nato, daghan ang nagabilanggo sa ato ang kinabuhi. Daghan ang mga tao nga bilanggo. Gibilanggo tani ining kalibutan. Gibilanggo tani ining kalibutan. Kabalo ka sa atong sitwasyon karon sa ato ang panahon. Saan makaingon ka, mo relax ka sa ato ang una-una. Usahay man yun ka, ay, maayon na ni, kay lahi na po ni nga tuig, lahi na po ni nga administrasyon. Pero ang kahimtang sa ato ang kalibutan. Ingon ni Bishop, nabuol ko ingon siya sa gera sa Russia o sa Ukraine. Ang Ukraine, naatay mga alliance na. Naatay mga Kristohanong din na, mga alliance. Di lang sila ma-publish sila tungkol kay 15 lang sila kasimbahan sa Ukraine. Ug usa to sa natamaan sa bomba sa Russia. 15 lang. Ang iyahang kahimtang lisod ang kahimtang nito mga Kristohano. Sa Russia, naatay sobra 20 ka mga simbahan, mga Kristohano sa Russia. Kumbaga, lisod gihapon ang sitwasyon. Na doon yung mga tao dito na yung mga Kristohano, ukup siya sa Russia, ang Kristohano. So, dili sa yun. Usa ka, kung yung manang atiman. Dili sa yun ang sitwasyon. Yun siya may atong mahimo. Mga nagpadala, nagtabang ang Pilipinas, ang Tamakop din sa Pilipinas, nakapadala ta o kwarta yun siya para matabangan. So, ang kahimtang karon ang kahimtang karon sa tuwang panahon gigapos, gibilanggo ang tao sa sitwasyon. Awa pa masita lang kahimtang nato sa Pilipinas, daghan pa ang mga problema nga giatubang. Gigapos ang tao, gitalikalaan. Sa ato ang kaugalingon ang mga problema. Aduna yung mga kadina nga nagagapos ka nato. Usahay mo ni ang resulta. Kadina tag mga sala. Hinungday nga dili ka makaliho. Hinungday nga dili ka makaliho. Kay gano man, gigapos sa pag-ayo sa sala. Di sa may makabadbad ni anak. Gusto man nato nga matanggal, gusto nato, pero dili matanggal, dili kaya. Kung walay mga pag-ampo, walay mga paghangyo ngadto sa Dios, nga kining mga talikala, kining mga kapos, kining mga kadina nga may naggapos ka nato pag-ayo sa ato ang kinabuhi. Manong sa kay samok ang ato ang kinabuhi. Samok ang ato ang mga panguna-una. Di man lang kay kining kalisod ang ato ang yatubang. Di man lang yung mga kawadon, mga balatian nga mohasma abot sa ato ang panahon. Daghan ang mga butang. Pero si Pedro, balikon ako, natulog na. Nakatulog na siya, na-relax na siya, bisag taliwala nining tanan tungod kay dunay mga katawan nga nagapo. Muni ang ako ang hagit. Kitang tanan, dili ta mo undang. Kamundang. Kapitan na ako kaniya, ampugin mo. Kining dako, kayo nga panginaanglan. Kining dako, nga kayo ng mga problema. Nga itong yatubang. Di ni masulbad. Sa kwarta natin, di na masulbad. Gawas sa Ginoo. Mo'y maghatag ka na itong kasulbaran. Di ni dako, mga problema nga itong yatubang. Ikaduha, versikulo 7 nga to sa 8. Matutay siya og sa kalit may tunga dito ang usa ka anghel sa Ginoo.
nga may kahayag nga midanag sa karsil. Unya ang abaga ni Pedro giyugyug sa angin. Gipukaw siya og giingnan. Bangon dayon. Ug diha-diha nangatangtang ang kadena sa iyang mga kamot. Versikulo 7 ngadto sa 11, nagtudlo kanato nga kinahanglan si Pedro musunod. Kinahanglan si Pedro musunod. Ang buluhaton sa anghel. Ang anghel nagatiman sa mga anak sa Diyos. Sa Hebrews 34:7, iyon siya diha, nagdala siya og kahayag. Nagdala siya og kagawasan sa bilangguan. Wala gayoy mga gwardiya. Walay gwardiya nga nakakita. Katong gwardiya nga nagbantay, katong gwardiya nga naa sa gawas, duha ingon siya ka gwardiya kada puntahan. Wala siya nakabantay. Nisulod ang anghel sa Ginoo. Okay. Ingon siya kung si Pedro gusto nga magawas. Kinahanglan musunod kung sa isugo sa anghel kaniya. Kanang gusto man ta masulbad ang mga problema nato. Gusto man nato nga matawangan ta kung sa kadako ang mga panginahanglan, kung sa kadako ang mga problema nga atong giatubang. Doon po tayo part. Ang pagsunod. Ang pagsunod kung unsay instruction na ihatag ka nato. Unsay gisulti sa anghel kaniya. Ingon siya din ha. Versikulo 8, unya ang anghel ningon kaniya, pagpakos, pagsapatos. Gisugo siya nga magpakos. Gisugo siya nga magsapatos. Ano ba? Gituman kini ni Pedro ug ang anghel ningon, pagkupo, nunod ka nako. Pagsindi na. Bakos ka, sapatos ka, unya sunod sa ako. Kung imuhan ng tanahon, ang aninahon pag-ayo ang iyang sitwasyon, magsaon niya pagsunod. Bilanggo siya. May kanina. Siguro mo rason. Siguro mga tarungan siya, ay, may kanina man ko. Kung saan ako pagbuhat, ang imuhang isugo. May kanina man ko. Wajado man. Pero, ang iyang gisulti rin si Pedro misunod. Naguna-una gani si Pedro na itong panahon nga nagdamgo siya. O naguna-una siya na nakakita. Nakakita lang pananaw. Pero doon ay nindot, ayan, bibangon siya o gibuhat niya ang isugo kaniya. Usa ka butang importante. Usa ka ordinaryo kini nga buluhaton aron makita niya ang milagro. Kung gusto nato nga dunay milagro kanunay diya sa tuang kinabuhi, sundan buhata ang kabubuton. Sige. Importante gamay ra man ang apulog. Gusto natong tan-awon ang mga dagko, mga kahibulungan nga mga butang diha sa tuang kinabuhi. Masinati nimo na, masinati nako na kung ato ang buhaton ug sundon ang iyang kabubuton. Kita gusto lang tayong milagro. Gusto lang tayo kanunay o makita na nato. Ano bang mangayot ta? Hindi na tayo kinahanglan pareha sa bata ganiha. Iya pang i-hostage. Para lang tagaan siyang bahik, i-hostage pa niya ang mama ni Jesus. Primero din niya masabtan. Basig di ganahan daw si Jesus sa blue. Basig pula. Nakawa man yun atong duha. Ikuha na lang niya atong inahan. Kaya i-hostage niya para mapugos lang yun ang Ginoo tubag. Dili lang. Ang ato adre is gusto nato nga masinati, matagamtaman nato ang milagro, ang dagko o mga kahibulungan nga mga butang diya sa kinabuhi.
kinahanglan sundon nato kung sa gusto sa Dios sa ato ang kinabuhi. Kabalo ko matag-ampo nato panalangin. Gusto din nato na why nag-ampo na rin ang wala mangayong panalangin sa Ginoo. Posible man ano, mag-ampo ka kani ka mangayong panalangin. Ang last yun yung message nato sa Ginoo, Lord, kaya yung panalangin. Pero gusto ko nimo nga doon ay panalangin. Sunod po. Kung nagisugo siya, ngayon siya pagsinina, pagbakos, pagsapatos, nunod ka na ko kung nakita niya ang mga kahibulungan ng mga utang. Usay gusto sa Dios nga buhaton nimo. Usay gusto sa Dios nga buhaton nato. Luyo ni anang dagko kayong mga panginahanglan nato ngadto sa Ginoo. Kay say magbagulbol man ta. Ay sige kong ampo, may tubag. Ay sige kong pangayo o mali ang ihatag. Pero basin, naatay mga problema, may lang tang mangayo. May lang tang mangayo ba? Kundi ko tamutuman. May gani ang Ginoo. Ako lang may gani ang Ginoo. Kaya di sa dili faithful ang tao, faithful gihapon ang Ginoo ang atong ginalagaran. Wala siya magkulang. Panahon niya na kinahanglan kag pagkaon. Ang bisis sa likala to. Matay bugas. Ay, kada kang bugas na. Pupunta ng suwida na ito. Suwida mo dito mo. Huwag sudan. Kasi natin manawala mo yung sudan. Matulong naman po may sudan. Ngayon pa ni Pastor Ambe, kung anong naman na, ihatod naman na. Tulakan na mong tubig. Ulog na ng kalos niyan. Yan yung problema ba? Kita kalisahan. Tao pataglan, ay wag naman yung mura man ay bunod. Ngita na puglain. Sa'yo, way lang eh. Tab-ang man eh. Ngita na puglain. Makuntin to ba? Nakalay kay tab-ang. Napaladay ka maghimuan ng murang bunod. Bitaw, Ginoo magpabay. Kaso lang, ang problema nato kanang pagsunod. Kanang pagbuhat. Kanang gusto niya buhaton nimo. Gusto niya nga buhaton nato ba? Ingon siyang Dios ang makahimo sa extraordinary. Ang tao maghimo lang sa ordinary. Na may sobra. Kanang mga milagro, Ginoo ra kay makahimo niya. Doon ay sa kalindot nga nakita na ako kang Pedro sa dihan ni pahigawa siya, miyukbo siya. Kanang mugawas na siya, miyukbo. Meaning, usa ka maayong pagtulunan sa iyahang makanunayon nga pagpaubos. Usa ka maayong pagtulunan sa iyahang pagkamasilugtanon ngadto sa Ginoo. Lagi siya mo kwan, miyukbo siya, nag-ila siya sa iyahang kaugalingon. Munin ako si Pedro nakasinati og bagong kagawasan sa tubag sa mga pag-ampo sa katawhan sa Dios. Munin usa nga nakita nato diha sa iyahang pagsunod, diha sa iyahang pagbuhat, nakasinati siya og kagawasan. Di kanya itong maong bilangguan. The third, makita niyo mo din ha, si Pedro, kay gigawas man siya, gikan sa bilangguan, gisundan niya ang anghel, hangtod niya kagawas. Kung dito na siya sa dalan, nawala na ang anghel. Wala na mag-giya siya, asa siya mato. Basta kay gipagkausan siya, gikan sa iyahang pagkabilanggo. Gitanggal lang ang mga bugat, kanang mga problema, gitanggal lang sa iyahang. Gikuha ang mga kanina. Nisunod siya. Pero tanawin mo ang istorya, pag-abot sa gawas, nawala na ang anghel. Ang problema karon, asa di ay si Pedro. Ang Ginoo pag maghatag kanimo og sulbad sa imong mga problema, pahimuon ka sa Ginoo sa imong kaugalingong desisyon. Gisulbad lang niya ang imong problema, unsa dapat nimong himuon.
Unsay dapat? Tanawon nato si Pedro. Versikulo 12. Ingon siya, sa pagkamatgon ni Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya, niadto siya sa balay ni Maria nga inahan ni Juan Marcos. Daghan ang mga tao nagtigom dito ug nag-ampo. Human sa problema. Human niadtong iyang kagawasan. Asa siya nag-adto? Niadto siya sa balay ni Marcos. John Mark. Dito nakita niya na dito ang mga tao nagtigom. Kasi bot na itong inon. Human sa kagawasan, human sa kasulbaran, sa daghan ng mga problema, human sa daghan na akong giatubang, asa di ay tamo ato. Mubalik ka, ngadto sa dapit, diin nagakatigom ang mga katawan sa Dios aron sa pagkain at paghimayan sa Dios. Dito siya nanuktok. Dili pareha sa akong giuna-una, ay kay wala naman ko'y problema, ay dili na ko. Dili ingon ana, kinahanglan mamalandong ka. Daghang panahon, gitabangan ka, gisulba sa Ginoo ang mga problema, pero mauni ang problema, nawala ang tao. Wa siya kabalo, asa siya madto human sa kasulbaran sa mga problema. Di ba? Usahay mag-uul ko sa mga tao, grabe ang ilahang pagpangayo o pag-ampo, grabe ang ilahang pagpakitabang nato sa Ginoo. Pero right after sa ilahang kasulbaran, kung sa ilang ibuhat, nibalik sila ngadto sa kalibutan, nibalik sila sa pagpakasala, nibalik sila sa pagbuhat sa mga butang na wala gikalimutan sa Dios. Subok, sakit at tubangan sa Dios na dunay mga tao nga dili nila ilon kuno sa gihimot sa Dios sa ilahang kinabuhi. Human kita giluwas sa Dios. Human kita gipasaylo sa Dios sa atong mga sala. Ayaw na pagpakasala. Ayaw na pagbuhat og mga butang na dili maayo. Butang na dili makahatag og kalipay sa Ginoo. Dayga o pasidugya ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Himaya ang Ginoo. Kay mauni ang gusto sa Dios sa iyahang paghatag kanimo o kanako og kagawasan aron ato siyang daygon. Si Pedro nanuktok. Nanuktok dito. Kung tanawin mo ang istorya, samtang nanuktok si Pedro, ang mga tao dito sa sulod na nag-ampo, hadlok ba yan? Wala silang muabli. Wala yung giablihan. Nga naman. Ano di man nila ablihan si Pedro? Nahadlok. Kay kadtong mga tao dito nag-ampo, mahadlok po sila kung basin mga sinugo ni Herodes ang nag-ato dito sa ilang balay. Basin unya, o kiling mga tawanan, mudakop na po sa ilahaw, pamadyo na po sila. Pero kinsa man nakamatikot, nakabantay, ang sulubuon, si Roda. Ang sulubuon yung si Pedro. Tungod sa ilahang kalipay, si Pedro nga naa dito, wala pa maablihin. Nagdagandagan itong sulubuon nagpaimalang. Diyan na si Pedro niya. Naana. Pa nila maablihin. Kabala mo kung sa istorya? Sa ato ang kinabuhi, daghan na unta ang tubag, naana din na. Niabot na ang tubag, pero kaso lang, kita mo ang lisi, kita pangayo, pero kulang man din na ito ang pagtuo. Naana man unta, ablihan na lang nila, wak pag nila maablihin. Kay ang ilahan mo na una. Muna, ang ilahan mo na una, posible si Pedro na mas bilangguan. Nag-ampo ba yan? Gamad sana ang tubag sa Diyos, padulong sa ato. Pero kita, usahay, di ta mo abli. May lang ta mga hayo. Pero dili nato tugutan, dili nato buksan. Buksin na mo. Ang pultahan, kay naana ang tubag diha sa imong panimalay. Ipadala na sa Ginoo. Kay naay tubag diha ang pakita. Okay. Anaan kang Pedro ang pagsalig sa Ginoo o gamiton niya ang iyang common sense aron sa sunod ng mga naka. Alang kang Pedro ang labing maayo, muadto siya sa pag-ampo sa balay ni Maria.
Gusto niya nga mobalita sa tabang tubag sa mga pag-ampo. Yang gusto nga tuon, dili unsa na, dili. Gusto niya buhatan. Kunang yung people nag-kapit sila share mao po ni muhatag po sila. Muhatag po siya testimony kung giunsa sa Ginoo. Manang ako malipay pa nang mag-testimony. Anong testimony ba nga unsa ni? Before and after. Testimony ba nga unsa gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi? Ibalik ka. Ay karon si mana gitaguan ko sa Ginoo sa akong gikinahanglan. Testimony na. Gihimuan ko sa Ginoo kahibulungan diya sa akong kinabuhi. Malipay ta na. Ay karon gihatagan ko sa Ginoo, giayo ko niya sa ako ang mga panglawas mga nagbalatian. Daghan. Sa itong testimony, malaya at gulitan. Sa mo lang, at least magdala o mensahe. Punon sa ihimo sa Ginoo diya sa tuwang Ginoo. Mukmali ang ihimo ni Pedro. Mubalita siya, nagikan sa iyang pagkaginapos, igwadyahan, gibilagluhan, ug miadto siya aron musulti niya itong mga tao nagampo nga ang Ginoo nagpahigawas kaniya. Mubalita. Kini mga tao nga nagampo, dili luya ni. Mainiton ang ilang mga pag-ampo. Grabe ang ilang mga pag-ampo. Mainiton yung mga pag-ampo. Kaya nga no, adlaw, gabi, tibuok simana ang ilang pag-ampo. Isa lang ang ilang ipangayo. Ipahigawas si Pedro, gikan sa bilanggo. Kagawasan na. Ang tubag sa ilang pag-ampo, na anak, niabot nito sa ilang. Dahil lang, yun ako ganyan, kulang sila sa pagtuo. Wala na mablihi. Aron pasudlo. Ang Diyos may nagkuha kang Pedro sa bilangguan. O si Pedro may nagdala sa iyahang kaugalingon ngadto sa dapit. Aron ibalita niya ngadto sa mga tao. Nagtugtog siya sa puntahan. Dili mga tao ni Herodes. Dili mga sundalo. Dili ang tao nga gipahigawas. Nagapadayon sa pagtuktok hangtod yun. Nga nabuksan ang puntahan. Nakahatag kinig dako kayo nga katingala. Ngadto sa mga katawan. Mosag niya nga po ang hagit. Unsa man kadako, unsa man kabugat, unsa man kalisod. Hinumdumi. Nga dunay himuon sa Ginoo diya sa tuang kinabuhi. Tubangan sa daghan ng mga tao. Itang tanan niya mag-ampo, dili magduha-duha. 17, iyon siya rin yung verse 17. Pinaagi sa iyahang kamot. Misay niya si Pedro nga naghilom sila. Ug isay-say niya kanila. Kung unsa ang Ginoo nga nagapamula kaniya sa pusuan. Isugilon kini kang Santiago ug sa tanang kaigsuonan. Mingon siya kanila, unya milakaw siya ug biadto sa laing dagat. Tanan i-declare niya uban ang dakong pagpasalamat ngadto sa Dios sa tanan nga mga butang gihimo sa Ginoo diya sa dagat. Igsuon karon nga butang. Una po nagatubag ta sa daghan. Kung ang Pilipinas ingon siya crisis daw kung walay iproklamar ng presidente. Crisis daw sa Pilipinas kung walay presidente nga molingkod. Pero sa ato nagatubag ta ni ining dako nga crisis. Kanang pag-decline karon sa mga spiritual, mga spirito sa mga katawan. Wala mo kabantay. Mga tao gikapoy sa pag-alaga. Gikapoy na ang tao. Mao gini ang dapat natong bantayan. Gilaay ang tao sa pag-alaga. Wala na sila'y gugma, magbuhat sa mga bulwato. Wala na sila'y kadasig. Mo ang crisis nga to ang gatuba. Lahi niya itong unang mga panahon, mainito. Karon di ka man limbasa ang atong simbahan, di ka kasimba. Kay daghan kag mga butang, daghan nagpugong sa imo. Daghan ang naghapos sa imo.
Muningon ako, nagkinahanglan ta mga pagampo, nagkinahanglan ta og tabang gikan sa Dios. Nga masinati o matagang kaman nato ang paghimuon sa Ginoo diha sa tuang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Blihin ninyo ang inyong mga himnal sa 154. What a friend. Ang Ginoo ra mo'y makatabang kanato. Siya ang ato ang abyan. Siya ang ato ang higala. Siya ang ato ang Dios. Mao ang mutabang kanimo. Sa tanan ng mga kakapoy kaluyan, sa daghan kay mga problema nga imo ang giatubang. Sa mga butang nga nagagapos kanimo. Nagagapos kanato. Sa mga butang nga nagabilanggo kanato. Walay lain nga makatabang. Ang imong higala, ang atong higala, ang atong abyan nga mao sa Ginoo Jesus. Si Jesus ang atong abyan sa salatan ng asal. Ang tanan maipunan sa pagampo kang Jesus. Ang kalinaw tamahanan, ang kasakit mo na ko. Kay dili kita kanunay, makahampo kang Jesus. Kung adunay kalisdanan, pagsulay o kabuo, di kita magamaluya. Kang Jesus siyang putang, abyan siyang matinumano sa kasakit na dala, sa kaluyatan na sayo. Kang Jesus itugyan lang. Kung maluya ang kalangkan, tugod sa kabuo, siya ang atong dalampanan. Magahampo kang Jesus. Kung sa atong mga abyan, inatamay man kita. Murang mo kang Jesus magahampo ka niya. Pinukod ato ng mga ulo o pag-ampot ta, ngayon kita tabang sa Diyos. Hinabo niya, walay lain na mga tabang kanato, ang atong abyan, ang atong higala, na mao si Ginoong Jesucristo. Mag-ampot. Amahan nga labing gamanan, mapasalamaton kami Ginoo sa imuhang makanunayon nga pagpakigsulti kanamo. Makanunayon nga pagpakig-istorya kanamo. Nasayod kami Ginoo nga niya kami ining panahon sa mga kalisdanan, panahon Ginoo sa daghan kaayong mga butang na
Tapos, mga managabilanggo sa matag usa ka kinabuhi, mga hinungdan, dili makapangliho, dili makapanguhan, kay gibilanggo kami sa amo ang panahon. Salamat Lord kay ang imuhang pulong. Mo'y nagahatag ka namo paglaom. Nagahatag ka namo kasiguruhan nga kinahanglan kami nga mag-ampo diha kani. Mainiton nga mga pag-ampo. Hiniusa nga mga pag-ampo. Mamalandong kami sa imuhang kaayo. Ug nagtuo ko Ginoo nga bisan karon aduna pay mga milagro nga imuhang ipakita ngadto sa imuhang mga katawan. Ngani Ginoo karon nga buntag. Kung naa may usa ka namo nga gigapos pag-ayo sa yawa ang iyang kinabuhi. Nga mga hinungdan nga dili siya makalihok, dili siya makabuhat sa mga butang gusto sa Dios. Amahan ang maghatag kaniyang kagawasan. Ikaw amo ang Dios. Kung doon na may gigapos sa mga problema sa kinabuhi, ang Ginoo may makahatag og kagawasan. Kung doon na may ginapos Ginoo tungod sa mga balatian diha sa ilang kalawasan, ang Ginoo mo'y maghahatag og kaayuhan di kanianang mga balatian. Salamat Lord. Ikaw ang amo ang abyan. Ikaw ang amo ang bigala. Ikaw ang amo ang Ginoo nga among ginalagaran. Usa ka milagroso nga Dios. Usa ka kahibulungan nga Dios. Wala mausab kaniadto karon hangtod sa walay katapusan. Nagapabilin ang imuhang pagkagamanan. Salamat Ginoo. Salamat sa imuhang mga katawhan nga imuhang gigugma. Salamat sa imuhang mga katawhan nga nanlimbasog Ginoo. Dugani ang kusog. Ihatag kanila ang kalipay. Ihatag kanila ang kalinaw. Ihatag kanila Ginoo ang kadaugan. Mao nga niining adlaw Lord, na imo kaming gipakigsultihan niining maong pulong. Dili kami angay magkapoy. Dili kami angay maluyag. Dili magmadasigon, magmainiton kami sa pagbuhat sa mga butang na makahatag og kalipay diyan sa inyong katubangan. Ginoong Dios, manggawas kami gikan ini nga simbahan. Palihog Ginoo, bali kami sa among mga buluhaton. Niining tibuok semana, kupti ang matag usa sa imong gamhanan nga mga kamot. Tagay kusog ang ilahang mga lawas. Tagay kalipay, tagay kalinaw ang ilahang tagsatag sa kakinabuhi. Tabuang ang ilahang mga pagpanginahanglan. Ayaw itugon Ginoo nga ang kaaway maghimong mga lakang. Ginunoa tabuni kanunay sa imong habiling nga lubog may karon. Mugawas kami Ginoo nga malipayon. Mugawas kami Ginoo nga puno sa kalipay ang among kasing-kasing. Hiya nga gikan kanimo. Salamat Amahan sa imong pagabuhaton. Salamat Ginoo sa tubag sa mga pag-ampo. Salamat Ginoo sa kadaugan ng imong pagabati o ipaangkon kanamo karon. Ug karon ang gugma sa Dios. Ang grasya diya kang Ginoong Hesukristo. Ug ang pagpakiguban sa balay nga Espiritu. Magauban ka natong tanan gikan karon ug hangtod sa balay katapusan. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Salamat. Kung naamoy bakante,